So, sabi ni President Bangag, we are stable. The government is functioning, although maraming maingay, pero ingay lang naman daw iyon. Bangag, how can you say that the government is functioning if you, as a President of the Philippines, is a non-function leader? You, as a leader, is not functioning. Palagi kang tulog. Hindi ka nga mahagilap eh. Ang palagi nasa media is yung pinsan mo magnanakaw. But you, as a president, bihira ka lang namin makita. Okay, pag nagbigay ka ba ng statement, sablay pa. Wala kang alam. Tapos bubudulin mo na naman kami that the government is functioning. May gulay. Wala kang ginawa kundi mambudol ng mga Pilipino. Sa dami ng gulong kinasasangkutan ng gobyernong ito. Dahil wala kayong ginawa kundi magnakaw na kayo. Diba? Saan nagpa-function ang government? Sa korupsyon. Okay? Sa pagnanakaw. Bilang ang functioning. Pero the government itself, it's not functioning. Hindi magkakaroon ng ganitong gulo or hindi mag-iingay ang taong bayan sa galit sa ng administrasyon mo, Bangag, kung talagang functioning ang gobyerno mo. Yan po ang pinagagagawa ng mga DDS mga kababayan. Kahit po Christmas season, wala po silang tigil sa kanilang mga panlalait at mga propaganda na pinagagagawa nila laban po sa Pangulo at sa gobyerno. Kaya naman po ngayon, kahit Pasko, hindi po ako nangiming gawa ng content ito dahil nung nakita ko po talaga ito sa akin pong feed, talaga pong uminit po yung ulo ko nung narinig ko yung mga pinagsasabi niya patungkol po sa admin at saka po sa Pangulo. Sinasabi niya, pinapalabas niya na magulo daw po ang Pilipinas ngayon ang gobyerno, no? Paano naging magulo? Alona. If I'm not mistaken, Alona po ang pangalan niya at yan po ay based po sa ibang bansa. If I'm not mistaken, Japan, ano? Dati po yung taga-suporta ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon, naging DDS na lang po siya, no? So, yun po, yung pinapalabas niya at hindi lamang po siya, marami po siya nang gumagawa ng ganyan, pinapalabas po nila na magulo po ang gobyerno ngayon ng ating pong bansa. Paano naging magulo? Alona. Andyan naman po yung Congress at Senate functioning. Ang OP, Office of the President, functioning din. Ewan ko lang po dun sa isa, dun sa pinamumunuan ng idol nila dahil ang dami nga pong kinakaharap ng mga issue at saka napaka-problematic po ng ahensyang yon. Anyway, wag po tayong maniniwala sa mga ganitong paandar, sa mga ganitong naratibo. Yan po yung kinakalat nila ngayon, ikinikilos nila at gusto nila gayahin sila ng mga Pilipino, ng taong bayan, na gamitin din ang kanilang narrative na magulo ang gobyerno. Hindi po totoo yun. Sinasabi niya, ulit-ulit niyang sinasabi na hindi nagfa-function ang gobyerno. Kung hindi nagfa-function ang gobyerno, di dapat nakakita ka na dyan ng mga magugulo sa kalsada. No? Mga tao na nagrarally at nagwewelga. Sino lang ba ang nagrarally at nagwewelga? Kayo lang naman. Kayo lang, grupo niyo lang mga DDS. Kayong kokonte ng mga Pilipino lamang ang nagwewelga at nagrarally. Kayo ang gumagawa ng hindi maganda. In my opinion, kayo ang gustong lumikha ng gulo. Kayo ang, sa tingin ko'y gustong magkagulo. Kayo ang nananawagan ng ihiwalang Mindanao, di ba? Tapos ngayon, dahil sa mga ginagawa nyo yan, papalabasan nyo na hindi nagfa-function ang gobyerno. Aba, hindi kami papayag sa ginagawa nyo. Hindi kami papayag sa propaganda nyo na ikinakalat nyo sa social media at sa publiko. Kaya nga po mga kababayan, kahit po talaga namang gusto din po sana nating magpahinga dahil Pasko, kailangan po natin tong soplahin. Kailangan po natin tong sopalpalin. No? Sinasabi pa niya na parang talamak ang nakawan ngayon. Sino ba? Mga kababayan, sino ba ang nasasangkot? Kaninong pangalan ba ang laman ng balita patungkol sa mga issues ng paggamit ng pondo ng confidential fund? Siguro, ang tinutukoy nito ay yung issue sa PhilHealth, mga kababayan. Alam mo, wala namang sinabi ang mga senador, ang mga kongresista na may nanakaw sa PhilHealth. No? Wala naman, 'di ba? Hindi lamang ito nabigyan ng subsidy,
Pero meron pa rin pera ang PhilHealth. May investment sila at meron pa silang 600 billion pesos if I'm not mistaken. At may mga contributions silang nare-receive. So meron po silang perang paiikutin, i-invest, palalaguin at gagastosin sa mga Pilipino. Hindi lang sila binigyan ng subsidy. Sa pagkakaunawa ko, hindi lang sila binigyan ng subsidy dahil gusto ng ating mga mambabatas na gamitin nila yung pera nila. Kaya yung pera na ibibigay sa kanila bilang subsidy ay sa ibang ahensya na punta. Pero wala naman pong sinabi ang mga senador, ang mga mambabatas na may nanakaw sa PhilHealth. Wala naman, di ba mga kababayan? Sa balita, wala naman sinasabing may nawawalang pondo ang PhilHealth. Ang balita po ay hindi lamang sila nabigyan ng subsidy. Wala pong nanakaw. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit ang iingay ng mga DDS patungkol dyan po sa issue ng PhilHealth na yan. So, sinasabi niya, nakawan, hindi nagpa-function ng gobyerno. Saan siya humuhugot nun? Anong basihan niya? Kung hindi nagpa-function, edi sana nagkakagulo na sa kalsada. Edi sana nag-take over ng military. No? Grabe din talaga paandar ng mga ito yung mga propaganda nila. Yung sinasabi niya na nakawan, sino ba ang may notice of disallowance? Sino ang mga may red flag? Ang Pangulo ba? Ang ahensya ba na hawak ng Pangulo? Ang Office of the President ba? Sila ba ang nakatanggap ng mga red flag at saka notice of disallowances mula sa COA? Di ba hindi naman? Di ba yung mga idol nila ang nakatanggap ng mga notice of disallowances? Di ba yung mga idol nila ang hindi makakakuha ng budget na hinihingi nila dahil ang daming nakitang butas at mga tila maanumalya at kadudadudang paggamit ng pondo kaya hindi ibibigay ng buo ang pondong hinihingi nila. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot ang mga dapat nilang sagutin. Matatapos na po ang taon. Hanggang February lang ang palugit ng COA sa kanila pero hindi pa rin nasasagot. So sinong sinasabihan ito? Kung nagrereklamo ka patungkol sa mga nakawan or katiwalian, magreklamo ka dun sa mga idol nyo. Dahil mga idol nyo ang ginigisa ngayon at nakasalang patungkol sa mga hearing, patungkol sa mga issues na may kinalaman sa pagbulsa or di umano'y mga katiwalian patungkol sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Ang husay nyo din magbaliktad ng sitwasyon Sasabihin nyo, hindi nagpa-function ng gobyerno. Sasabihin nyo, puro katiwalian, puro nakawan. Sino ba? Sino ba ang hindi nagpa-function? Sino ba ang nai-involve? Kaninong pangalan ba ang laging laman ng balita dahil sa di umano'y mga katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan? Sino ba ang mai-impeach? Sino ba ang makakasuhan ng plunder? Mga kababayan. Kaya itong mga ito sa tingin ko talagang pambabaligtad, pang-divert at saka pang gagaslight ang ginagawa nila. Dahil wala na silang magagawa. Halos desperado na sila. Simula nung nagsimula ang mga issues na ito hanggang ngayon, wala silang naipaliwanag na matino, nakatanggap-tanggap para sa ating mga Pilipino. Kaya ayan sila, double time, kahit Christmas season. Pero hindi namin kayo papayagan. Kahit Pasko, hindi rin kami magpapahinga. Dahil hindi kayo nagpapahinga Hindi kayo nagpapahinga sa pinagagagawa nyo Wala ka namang basihan sa mga sinabi mo. Wala kang pinakitang proof kahit nga news article na pinakita mo dyan. Wala. Kung ang reklamo nyo sa PhilHealth, may sinabi ba na may nanakaw na pera galing PhilHealth? Ito yung natatandaan kong huling balita patungkol sa katiwalian sa PhilHealth. Ayan po mga kababayan, kayo nilang magbasa. Tignan nyo yung date. Noong nakaraang administrasyon yan mga kababayan. Hindi ko na alam kung ano nang nangyari sa balitang yan. Hindi ko na alam kung anong latest update dyan. Pero kung ang reklamo niya mga DDSI PhilHealth, ito hanapin nyo. Dahil ito, yan ang katiwalian. No? Again, hindi ko na alam kung anong update dyan, kasi nung nakaraang administrasyon ito nangyari. Pero kumpara sa ngayon, na ang issue sa PhilHealth ay hindi binigyan ng subsidy ng gobyerno, hindi naman po dapat tayong magalit doon dahil wala naman pong perang nawala. Hindi lang binigyan ng tulong ng gobyerno ang PhilHealth. Simply because may pera pa rin ang PhilHealth, may investment at may mga nagko-contribute. Ito nga na nag-ingay ba kayo dyan nung nakarang administrasyon? Inalam niyo ba kung ano nang nangyari dyan? So ako, ini-encourage ko kayo mga kababayan, alamin niyo po yung latest update dito. Dahil wala na po akong makitang update dyan Hindi ko alam kung nasettle na or hindi. Kung nasettle na yan, edi good. Pero kumpara po sa issue ng PhilHealth ngayon, ito po yung dapat nating binabatikos. Yan po nangyari nung nakarang administrasyon. So Alona, kung yan ang pangalan mo, naka-base ka sa ibang bansa,
magdahan-dahan ka sa pananalita mo, maghinay-hinay ka sa mga bintang mo. Dahil talagang hindi kami papayag. Lalabanan namin kayo. Lalabanan namin ang mga narrative nyo na gusto nyong mamayagpag na maling-mali, na nagkukondisyon or hindi ko alam kung anong purpose nyo kung ginagalit nyo ang mga tao. Lalabanan namin yan. Hindi kami papayag na ang mga tao ay magalit nang wala sa lugar dahil lamang sa mga kinukudahan nyo na hindi naman kayo nagpapakita ng matinong basihan or pinaghuhugutan nyo na totoo or legit. Kahit nga no sa article, wala kang pinakita eh. So yun lamang mga kababayan, marami pong salamat sa panonood. Pasensya na po kung medyo na ano yung celebration nyo ng Pasko, pero mahirap din po kasi palampasin ng mga ganito. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po yung makapag-komento kayo at ma-like nyo ang video natin at nagkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.